Hello, what's up, guys? So for this afternoon, we'll continue our discussion with influence lines or beams. Now, I think I may have mentioned before, no, nga, ang influence lines dili lang ma-apply sa beams, no, but it can also be applied sa frames and trusses. Pero for our discussion, since this will be our last discussion man, up until beams lang siguro ang atong i-discuss, no, since ang sa trusses mostly medyo application naman lang sa naibawan nato sa beams, no. So continuation lang siya, and if ever ma-encounter ninyo siya pohon, if na sabtan na ninyo ang influence line for beams, dali na lang ninyo makatch up ang concept sa influence line for frames and for trusses. So sa karon we'll finish or we'll wrap up our discussion with influence lines by applying it in worded problems, no. Okay, from our previous discussions, no, on influence lines, puro man lang siya concept based, no, nga we have tried to or gi-draw nato or pangita nato ang diagram for the influence line for shear, for the reaction, for the moment, etc., etc. So for this discussion, atong i-apply ang atong mga na-learn ato into a worded problem relating to structural theory na mismo, no? So for convenience, para dili na kay ta hassle, no, and at the same time dili pud siya madugay ang atong pag-solve sa problems. Obviously ang atong gamiton nga method is kato na mismong graphical, di ba, or katong ato ang Mueller-Breslau principle. Kay since if gamiton pa nato ang equilibrium method, it will take a lot of time, no. Kinahanglan pa nato i-solve ang reaction, then ato pagid siya kuhaan og equation, di ba? So much better or much convenient if ganito na to si Mueller-Breslau. And I think it is the advisable method bansab if you are going to answer exams related to influence lines. No? Kung may questions about influence lines, much better if Mueller-Breslau, di ba? So to start off, let's read this in excerpt na ko gikuha na ko sa book, no. So application of influence lines. Now we all know nga influence lines are represent the variation of functions for either the reaction, shear, or moment at a specific point. I think klaro na sa ato, no, nga kung ang influence lines, if ma-draw na nato, makita nato ang variation sa function, no, kung reaction pa siya, shear ba ang atong ipangita or moment. Makita nato sa iya nga siguro kung most of our example for reaction, di ba? Reaction at A or reaction at the left support gikan sa point load nga 1 or 1 nga ordinate, magkagamay siya, di ba? So na variation sa function nga nahitabo. So once the line is constructed, one can tell at a glance where the load should be placed on the structure. So ang bot pasabot ani nga statement is if ma-draw na nato ang influence line, if ever na kay gusto ipa-analyze sa imong let's say bridge, no, tulay, or basta kay mostly ba ang beam bridge man, ano, beam bridge ana. So ipa-analyze sa imong tulay, and then ipa-analyze sa imo kung pilay kayang shear ana nga tulay, or pilay maximum shear nga pwede nato i-apply sa tulay. So we all know nga in a beam or labi nag simply supported nga beam span or kanalagi span, simply supported nga span, ang pinaka-critical point is at mid-span man, no, di ba? Nasa mid-span ang pinaka-critical point. May it be for shear or may it be for moment. Ba? Or ang maximum shear man siguro kay naman sa kuan support. Pero for moment na lang sa. So for critical point for moment is at mid-span, di ba? Since if na dito ang pinakadako nga load, mas dako ang deflection, mas kuan siya, no, mas madali siya mas dali siya mo break if nasa mid-span ang ato ang largest nga load. So ang atong paningkamutan is dapat dili mo lapas nga ato nga load ang moabot sa mid-span, di ba? So if na kay influence line for the moment at center line, imong ding imong itagnaon or imo lang makita nga based sa drawing kabalo tadaan nga ang drawing niya balance man, we will see nga ang kadtong ordinate will represent the sa may tawag ani the ratio siguro nga pwede natong i-apply didto nga point sa beam. So influence lines play an important part in the design of bridges, industrial crane rails, conveyors, and other structures where loads move across their span. So from the term padaan itself nga loads move across their span, we are talking about katong atong nga discuss sa
mechanics of deformable bodies na moving loads, no? So again, I think na remember man siguro ninyo na from our first discussion, ang influence lines nga discussion is directly related to our topic nga moving loads. So let's try an example para ma-visualize na to unsay concept day dapat sa influence line, unsay application. So we have this example number 1. If a point load of 105 kilonewton is moving from point A to point B along the beam, determine letter A, maximum positive shear that can be developed at point X. Letter B, maximum negative shear that can be developed at point X. Letter C, maximum shear at point X. And then letter D, maximum moment at X. Now, guys, notice nga sa letter A ug B, medyo logical man siya ang question, no, since gipangayo ang maximum positive shear ug maximum negative shear. Pero pag abot sa letter C, sir, nga nang gipangayo man gihapon ng maximum shear. Nga, di ba, gisolve naman nato sa A ug B ang positive ug negative shear. Guys, take note na if ingana gani ang nakabutang sa statement, walay giingon nga positive or negative. Nawaha kini, oh, maximum shear at point X. Pareha ra pud ang letter D, oh, maximum moment lang giingon, di ba? And ang moment, posible man siya mahimong positive po, di ba? Pwede po siya mahimong negative. So there are two possible cases for maximum moment. Depende na lang sa atong diagram, no? So most probably kung naman ta equation nga na ay positive ug negative, na gyud na maximum positive moment ug maximum negative moment. So kini siya nga concept, kining maximum shear ug maximum moment. Ang both ani pasabot is you try to compare both positive ug negative. So kung naa ka sa maximum shear, i-compare nimo si positive nga maximum positive shear ug maximum negative shear. Kung kinsa tong pinakadako og numerical value sa ilang duha, mao'y answer kang maximum shear. Nakuha na to. Balik ko na ko ha. If ang maximum positive shear, ang pinakadako man nga positive, ang maximum negative, pinakadako nga negative. Pero mayingon siya maximum shear, kana lang mismo, walay naka-state nga positive or negative. Si maximum shear is the largest numerical value between the two shears nga gisolve na to earlier, positive o negative. So kung suppose na kay 100 nga positive ug 200 nga negative, ang atong maximum shear is the 200 nga answer, no? 200 nga shear. Same concept applies with maximum moment. So we have to solve for maximum positive moment o maximum negative moment. Sige, so try natin na i-solve, no? So since we are going to solve for the maximum positive shear o maximum moment, or kana, basta shear ang i-solve nato og moment, let's try or let's draw the influence lines for for shear lang sa ta. Okay. So shear at X man ta, di ba? Now applying Mueller-Breslau principle, unsa gito may tabo basta simple span mo mag-cut ta din, di ba? Mag-change of color. Mukat ta din and then ma-expose diri si shear nga pababa and then si shear nga pataas. Di ba? No ba? No? So most probably ang mahitabo sa line will be like this. Ingan ang influence line nga mo gawas, no? Draw sa nato ang beam. Mo nang beam dan direto. Diri man ta sa point X magngita og ano, so let's butang lang sa nato broken lines. Okay? So ang influence line for shear ni no isa. Gamat ko. Influence line for shear at X. Mato gi-solve, di ba? So influence line for shear at X, di ba, if nga ni simple span, ang kining naa sa left side or left segment is mo slide down, and then ang nasa right segment is mo slide up. Tapos since ang ilahang other sides is naka-fix man or naka-attach man sa support, so it will not move lang, no, along with the sliding, no, due to shear. So may tabo, mopilit lang diha sa supports mismo, as is lang siya diha, di siya mo move, same thing dire sa point B. Pero diri pag abot kang point X, diri sa left side is mo slide down. And then sila diri kang sa right segment is mo slide up siya, no. So diri ang iyang kuan. Lang. Ana siya. So this is our influence line diagram for
the shear at x. Now, to solve for the ordinates, since need ba na to ang ordinates, di ba? Solve for the ordinates, din hiya, ma-remember man ninyo no, nga ang formula for the bottom ordinate or sa negative nga ordinate is negative a over L, and then sa upper or sa taas sa positive ordinate is b over L. So since nata din hi A, ang A di ba is ang other left segment sa simple span, bali length sa left segment, tapos ang B is ang length sa right segment. So we have A nga equal to 6, no? 6 man eh. Dali. And then we have B which is equal to, pila man siya? Since we have the whole span nga 15 meters, so 6 meters ang A, pila ang B? That is 9 meters. Okay? So, substitute negative A over L, so that is negative pilang A, that is 6 meters, divided by L nga 9, ay, di na, 15 di ay, sorry. Negative 6 divided by 15. So, pila man ni siya? Negative 6 over 15, that is negative 2/5 or negative 0.4. So, pwede na ta magamit og decimal no, since exact man siya nga negative 0.4. So, ang ako na lang isulat ang decimal no, negative 0.4. And then sa B over L, that is 9 over 15. So, input na po nimo sa calcu, 9 over 15, that is 0.6. So, 0.6. Okay. So, naana tayo ordinates for the influence line diagram for the shear at X. Pwede na nato siya i-solve ang maximum positive o maximum negative. Sige. For letter A, we have to solve for the maximum positive. Maximum positive shear. Sige. So, ano siya? So, sa maximum positive shear, ang imo lang i-check is ang positive side sa ato ang influence line diagram. And looking at the diagram, makita man nato no nga ang positive side is kini siya ang right segment, di ba? Mao ni diri ang positive. Mao ni dinhi ang negative. Ba? So since naman dinhi ang positive, i-identify daw nato dinhi nga side sa positive kinsay pinakadako og ordinate. Kinsa may pinakadako og ordinate dinhi? Ang question ng good maximum positive shear. Unless maingon siya nga ang load na nakabutang sa nakabutang kibali, nakabutang siya at 7 meters. So, man ang dapit ang 7 meters. Ari man na diri, di ba? Diri na ang 7 meters. Since 6 man itaman kang X. So, na diri ang 7. O, na diri si pang 7. Suppose lang ha. O, na diri si pang 7. We need to identify the ordinate at 7 meters, no? Kung pila ni dinhi. Kabalo man ta nga 0.6 ni dinhi. So, we can solve that by using similar triangles, di ba? Ratio and proportion. Pero since ang question man nato is wala siya nag-ingon asa nato ibutang ang load. Pila itong load 105 kilonewton. Pero nag-ingon siya maximum. So if you are asked to solve for the maximum nga function, may it be positive or may it be shear or moment, didto na to siya ibutang kung asa ang pinakadako og numerical value. So since maximum positive man, na to siya ibutang. Dinhin na to siya i-partner sa kang 0.6. So automatic, ang ani rang buhaton. Take that value of the load, pila to? 105 ba to? Tama ba? 105 lagi. So that is 105 kilonewton multiplied by, pila man na siya ang kinidere. Pila ato ordinate sa pinakadako positive, that is 0.6. So 105 multiplied by 0.6, pila ang atong Vmax positive at X. Lang no? Pila ang Vmax positive at X? That is 105 times 0.6. That is equal to 63. And then since shear man na siya diha, 63 kN. Okay ra ba? Sayon ra no? Hindi siya heavy. So since kabalo naman ta sa maximum positive shear, I think kabalo na punta mo solve sa maximum negative shear, di ba? So maximum negative shear, suot na sana ko ha. Max negative.
shear. So, sa maximum negative shear, same concept applies, maximum man, pero dito na buto sa negative part sa ato ang influence line diagram. So, since ang negative part is naaman lang diri sa left segment, so dinhita nga triangle mag-base. And again na, ang i-check na to is ang largest numerical value. Dili ingon nga largest integer. Kaya kung ingon kag largest integer, 0 man daan ang largest integer dire din, di ba? Since 0 man is greater than negative 0.4. Di ba? If we are going to talk about integers mismo. So, diri ang concept, ang gamiton is ang largest numerical value. Tapos, imo ra dayon i-copy ang negative. So, diri is 0. Obvious man no, nga 0 ni din since support man na, 0 mo po dire. So, 0 to negative 0.4. So, obviously, ang pinakadako is si 0.4. Mao'y pinakadako og numerical value. So, we'll take that value, 105, multiplied by negative 0.4. Pila nga tong shear? V max at x negative parenthesis diri is equal to pila? 105 times 0 negative 0.4, that is equal to negative 42 kN. So, the answer for letter B. Now, letter C. Ano sa itong question letter C? Letter C is solve for the maximum shear. So, again, ang maximum shear, ha, kung maingon ra mismo og maximum shear, compare the values, numerical values for maximum positive ug maximum negative. Kung kinsay pinakadako og kinsay mas dako og value, no, pinakaman niya. Duha ra man sila. So kinsay mas dako og value sa ila duha, we will take it or mao ato i-consider nga maximum shear. Now, let's compare 63 kN og 42 kN. Kinsay mas dako? Di ba mas dako si 63 kN. So we can say nga V max at X mismo, so dili na siya positive negative, V max is equal to pila? 63 kN. Ano lang. So, yun lang siya, di ba? Okay, so let's answer letter D, maximum moment at X. So, since ang gipangayo sa ato is ang maximum moment at X, let us draw the influence line diagram for the moment at X. So, arita dali. Again, maura gyapon no, then higapon. Mo gyapon kog line dere. And then since we are asked to solve for the influence line diagram for moment at X, dili ta mag broken line. And then, unsa gito may tabo gyapon ani? I-cut gihapon nato and then apply tag couple, di ba? So, cut ka diha, obviously mo expose ni siya dinhi, that will go to counterclockwise direction and then kini is mag-clockwise direction. Mao niyang convention no, if mag-cut ka og segment, i-cut nimo ang isa ka beam or into segments, ma-expose ang sa left side ma-expose ang counterclockwise, sa right side ma-expose ang clockwise direction nga moment. So if imo nang i-apply nga moment for both segments, ang mahitabo di ba is mura siya birahon pasaka ang ato ang duha ka side sa beam sa duha ka segments. So mahitabo ingani atong diagram, di ba? Ari diri and then ay sab. Dira taman kay dira taman ang line no. Dira taman. Wala na sumpay lang niya, o kaning nasubra lang niya ko linya. So ara diha ang taman ang ato ang influence line diagram for influence line diagram for moment at X. Okay. So again, to solve for the ordinate, saan ganito? So ito yung formula for ordinate for moment, no? Nga ordinate if simple span, that is AB over A plus B. Kabalo tadaan no nga 6 ang A and ang B is 9. Since ato naman nag-identify ganina, automatic na lang ta substitute. So pila ni siya? That is 6 times 9 divided by 6 plus 9 is equal to pila? 6 times 9 over 6 plus 9, that is equal to 3.6. 18 over 5 or 3.6. Again, akong gamiton is ang decimal nga value since exact man siya nga 3.6.
Okay, 3.6 no. So we have now the ordinate, pinaka-importante nga ordinate for the maximum for the influence line sa moment at x. We can now solve for the maximum moment. Okay? So remember sa ato ang pag-solve sa maximum shear, gisolve na to ang maximum positive moment ug maximum negative moment. Then i-compare na to ang numerical values kung kinsay mas dako, mo to yung maximum shear. Now in this case, ingani gihapon ang buhaton dapat, no? Solve for the maximum positive moment ug maximum negative moment. Ang problema diri is or di siya problema, ang nakasayon ani nga problem is if we look at the diagram, makita nato nga positive lang tanan ang moment, di ba? Wala nakita nato sa diagram nga dito sa ubos sa ato ang beam line mismo. So meaning since wala man tay value for negative moment, automatic di ba bali zero ato na lang kung si tagag value nga zero ang maximum negative moment, automatic na to ma-solve ang maximum moment, and that is just equal to the maximum positive moment, di ba? Sa diri lang nga problem. So to solve for v ma oh ano v m na day m max at x. Ito ha. M max at x is equal to, again kuhaon na to tong load, pila to 105 kN. So 105 multiply na to na siya sa area, di pa area kay load ra, multiply na to siya sa pinakadako nga unsa man, pinakadako gihapon nga ordinate for the influence line sa mx. So unsa may pinakadakong value diri, obviously 0 man dinhi, then 0 po ni diri, and then natay 3.6 diri sa peak, di ba? So anything nga padulong diri nga side sa 0 sa left, magpababa man siya, di ba? From 3.6 padulong 0. Diri pud sa right segment from 3.6 padulong 0. So makita nato nga si 3.6 daan ang pinakadako nga ordinate. So multiply nato kang 105. 105 multiplied by 3.6, ang atong moment max at x is equal to 105 times 3.6, that is equal to 378. Check na to ang units, kn na to, di ba? Ang gihatag, so that will be kn meter. This is now our maximum moment at x. No? So, pala no, straightforward lang siya, no? So, let's have example number 2. Simply supported beam with overhang, may overhang, no? As shown in the figure, has a length of 8 meters. If point loads of 40 kN, 25 kN, and 15 kN stop at the selected points as shown, determine the shear force at C. Kini siya, I think, kuha lang ni siya, no? Kining simple statics nga problem lang ni. Pero i-apply lang nato ang concept of influence line since na-learn naman nato siya. Ang nakanindot magud ang kini magud nga problem is ang 40 kN daw o si 25 kN o si 15 kN ni stop na at that selected point. So meaning dili na tato kinahanglan pag ibalis-balis, di ba? So kung asa siya nga point na butang, didto na siya automatic ang pagitaan nato og ordinates nga sa influence line. So ang atong kinahanglan is shear force man daw at C, di ba? So we need to draw the influence line diagram for VC. Tama ba? So ato siya i-draw sa pikas. So ari dire. Guys, take note nga overhang ni siya ha. Simple span with overhang. Ang atong na-learn before, katong na-I formula, katong sa shear, sa Mueller-Bres law, simple span lang. So para ma-solve na to ang or ma-draw na to ang influence line diagram ani, ato sa siyang hunahuna-on nga simple span lang siya ang atong gisolban, no? So meaning kini lang sa nga span, di ba? Kini lang siya from B, change the color gamay para ma-emphasize. Gikan lang ta kay B padulong sa kay E, di ba? So kini lang sa nga span ng atong i-consider. Then if unsay mahitabo din nga kuan mo, mirror lang siya diri sa pika side since na may support po din sa B. Same thing with diri sa kang E nga point, kung unsay mahitabo din nga side ara diri, it will reflect or it will mirror din sa overhang nato since naka-fix po siya o naka-attach man siya diri sa support nato. Okay?
So considering span BE, unsay mahitabo gani sa span BE, since simple span man na siya, cut na pud kadiri point C man ta, di ba? So this is point C, exposed pababa and pasaka, di ba? So meaning dinhi nga side mismo pababa siya from B to C, di ba? So pababa siya. Ay, wala na ko namutang linya, kaya na lang. Diri ang atong gisolve, di ba? Diri ang atong diagram naka-base sa shear at C. So dinhi nga side mubaba siya from B to C. And then from D to E, o C to E kibali, nakaangat siya, di ba? Wala na nato pud drawing. Nakaangat siya. So connect lang nato ni duha, di ba? Na. And dere since din ani ang nahitabo, ang atong A ani ug B will vary na pod. So ang atong A ug B is i-consider lang nato ang simple span. So pilay A na to din dili man taman, this will become A. Ang A is equal to pila man na 1 meter butang ha. So 1 meters. So ang span BE pila na siya? 2 and 2, that is 4. So if 1 meter si A, automatic si B is 3 meters. Tama ba? And then let's redenta negative A over L o B over L. Negative A over L, that is negative 1 over 1 plus 3 kay L man, 4. So that is negative 0.25. And then sa BL, that is, B over L, that is 3 over 4. 3 pilang 3 over 0.75. Tama ba? No? So 0.75. So nanatay ordinates for initial din sa shear. Now again, ang ingon nako di ba is mo mirror lang siya sa overhang since naka-fix man diri. So if fix ni ari diri sa point B, unsay mahitabo diri sa overhang nga taman kang A? Imagine nimo moubos na ang kini sa from A B C kini ba diri kini. A B to C. Imagine na if bubaba ni si B to C, bubaba ang iyang orientation. Unsay mahitabo kang A to B? Buangat sab siya, di ba? Siyempre, madala man siya since naka-attach man siya sa support. Parang siso ba? Nang baba ang isa ka part, musaka sa isa ka part. So meaning, pag abot diri ara diri, musaka din siya diri nga part. Connected sa atuang. Tunang na diha. Okay. So, wa mata kabalus value din di ba? Kini ra ba ito ni bawaan 0.15. Wala na yung formula na. Same thing applies diri kang overhang at F na pag dapat G diri, no? So, wala naman nagibot ang point. Pero anang may tabo? Since overhang man siya diha, no? Sumpay po siya diha. Bali. Na siya, no? Now, sir, unsa na ito pag-solve sa ordinates, ana, sir? Ang kuan ani, ang buhaton is similar triangles, di ba? Let's call this y1. So, may need na to. Let's call this y2. Diba? Y2 na siya. Pero, dili man siguro all the time kinahanglan na to. Ang y2, need ba na to? Di ba, from as what we have learned from example 1, manid lang na to ang ordinate if kinahanglan na to siya i-multiply sa load nga naka-assign diha. Take note nga ang ato ang mga loads nga nasa taas kanang 40 kN, 25 kN, and 15 is naka-fix na siya diha nga point. So, mas mayo buhaton siguro if ang atong identify diretso nga mga ordinates is kadtong points kung asa na butang ang loads. Para at diretso na ta, di ba? So, dinhi si 40 kN na magid siya kang point A. So, necessary gid nato i-solve si y1. Si 25 kN naman siya dapit, ari siya diri 2 meters from naman 2 meters from B, tapos kung gikan diri, kung gikan kang point C, 1 meter lang siya, di ba? Since 1 man dinhi. So 1 meter butang na nato. Sumpay ako diri 1 diri si 25 kN mo pares, no? So this is 1 meters diri. So ang mabilin is 2 meters. And at the same time, ari po diri. So di na nato kinahanglan i-solve si y2. Wa man ay purpose. So di na lang nato siya nganlag y2. Wala na lang siya ikuan diha, di na nato na i-solve. Ang y2 na lang is kini si point kung asa naka-point si 15 kN. So diri kang point F, di ba? So ari diri. Ay line. So let's call that y2. Kani siya diri wa na lang na di na lang na solve since di man na nato need.
So how do we solve for that? Y1, Y2. O kini ay dapat isa, Y3 na lang ni siya, Y3. Y1, Y2, and Y3. How do we solve for that? Let's use Parisian proportion, similar triangles. So since similar triangles, dili lang na to i-consider ang negative sign, di ba? Ibutang lang na to ang negative if kabawtang later nga kuan siya nasa baba. Parehaning sa Y2, nakabalot nga nasa baba. Kung unsay answer na to later, butangan lang na to og negative. So Y1, pila ni siya dinhi ang distance? This is 2 meters, this is 1 meter. Okay na. Kini pod 1 meter ni siya, di ba? So, taking into account nga similar triangle sila, nga ning kuan niya equation. Y1 over 2 is equal to pila na diri? 0.25. That is 0.25 over 1 meter since 1 meter yung base dere. Solving for that or imo nang manipulate ang equation, we will have y1 is equal to pila man? 2 times 0.25 over 1. Calculate pa gid no. That is 0.5, diba? So we have now an ordinate for y1 which is equal to 0.5. Sige, so may next na to i-solve. Si y3 lang sa ano, since magihan man nato nas nga y3. So y3 pilay pa niya, pilay base ni y3. Y3 over pilay base niya. Hara no? Kini nga triangle y3 and 2, diba? 2 meters. So y3 over 2 is equal to, asa may known na to, kini si 0.75. So 0.75 over pila. This is 3 meters. 3 meters ang ihang kuan dira, diba? Distance sa kini nga triangle kang 0.75. So 3 meters. So you will have y3 is equal to pila man? 2 times 0.75 over 3. It's also equal to 0.5. Pareha sila ko ano, ordinate 0.5. Di lang nato ma-visualize sa drawing no since na yun sa nato ni pag yun sa nato ni pag-draw. Sa importante is mo na siya, no? Na kuan na siya makita na to nga ang value 0.5. Di na siya drawn to scale. Then lastly kang y2. So y2 is pilay base ni y2 1 meter. And then pwede na to gamiton si y3 nga naa na siya yung 0.5 nga ordinate and then 2 meters nga 2 meters nga base or pwede po sino si 0.75 whichever ura to imo gamiton mugawas magyapon parehas nga answer. So si kuan na lang ato gamiton si 0.75. So 0.75 over pilay base niya 3 meters. So y2 is equal to pila 0.75 over 3 times 1 that is 0.25. 0.25 ang value, di ba? Pero take note nga na siya sa baba. So since naaman siya sa baba, we will consider it as negative 0.25. Kini si y3 is 0.5. And then that's it. No? So we have now the influence line diagram for shear at C with the corresponding ordinates nga need nato. So to solve for shear at C based on the loadings na gihatag, yan nira. VC is equal to 40 kN, di ba? Unahan nato si 40 kN. Si 40 kN asa siya na partner or asa siya na butang diri sa y1 nga ordinate, di ba? Which is equal to 0.5 plus 25 kN. 25 kN multiplied by asa ba siya nabutang nga place? Diri kang 0.5 gyapon. And lastly, plus 15. Asa man siya nabutang nga ordinate? Si 15. Buhay ni mo diri kang negative 0.25. So we'll have V at C is equal to 40 times 0.5 plus 25 times 0.5 plus 15 times negative 0.25. We'll answer. We'll have answer of 28.75 since shear man siya atong gisolve kn ang answer. We now have the shear at C which is equal to 28.75 kilonewtons. Dali lang siya, di ba? So dili kayo siya heavy.
Ang importante is ang placement lang yun sa loads, and then kung asa ka na asa di mo gi-place ang loads, need nimo i-identify ang coordinates didto nga point, di ba? So kini siya nga problem isa yun since nakabutang naman daan ang kuan. Ang loads is nakabutang na daan. Sa number one, kinahanglan nimo pangitaon asa dapat ibutang. And dali man lang sa mag-identify ang asa ibutang nga point since kinahanglan lang nato i-identify ang pinakadako nga ordinate, di ba? That applies for concentrated loads, no? Kung asa pinakadakog ordinate, didto na to ibutang siya nga point. So just like what we did sa example number 1. Sige, try na to example number 3. Ang gipasolve na pud sa ato is ang maximum moment. So since maximum moment, wala ta kabalo asa na dapit sa beam, so we need to identify the maximum moment at x. Depende kung asa na to ibutang ang ato ang duha ka loads. So we have two wheel loads. So mura siya nag-solve tag moving loads, no? Duha ka buok, and then solve na to ang katong ang nahitabo lang nato is we have to solve for the maximum moment sa center line. Kini na giingon nga point sa dapit nga point ang siguro na ang weakest point ani nga beam dili siguro sa center line. So we need to solve for the maximum moment sa x nga experience. So again, draw lang yung patag shear ko ano moment man, no? So I think kabaw na mo solve og moment or mo draw og moment diagram. So we'll draw it directly na, no? So draw na ko dire. And then saka di ba? Ano siya ang influence line diagram, tama ba? UVI man ako ano. Try na to polish. If di gid mas data, never mind na lang ha, as long as ma-visualize lang na to. Then dari record dari na, no? And then we have the formula, di ba, nga AB over A plus B. So identify na to, ang A is 4, ang B is ilaman, that is 12.5. Tama ba? So substitute na to, 4 times 12.5 all over 4 plus 12.5. Pila ordinate diha? 4 times 12.5 over 4 plus 12.5. That's equal to 100 over 33. So let me erase lang sa para dili ko kasog space. Erase lang ako nino. So we have an ordinate equal to, since dili man siya exact ang iyang value sa decimal, ako lang isulat ang fraction form, no? So that's equal to 100 over 33. So na nato ordinate, di ba? So ang buhaton ani is i-place na to, ibutang na to ang ato ang loads diha nga point. Obviously diha magid nga point ang butangan natong load since naman diha daan ang pinakadako og ordinate, di ba? Based sa diagram. Ang problema ani is naatay duha ka point o duha ka loads. Kinsa may dapat nato ibutang dinha sa 100 over 33? Si 15 kN ba or si 10 kN? And remember nga ang arrangement ni 15 kN ug ni 10 kN di na ma-change ha. So meaning ang ila yung distance from each other is 2.5 meters as stated sa problem. And si 15 na agad always maguna kay 10 kN. Since ang direction man nato, take note na na arrow nakabutang, we have the direction from A to B. So dito gid pa dong atong loads, maguna gid si 15, di ba? Di ba gid na mahitabo magbaylo ang ligid, no? Mabaylo ang apo posible, no? If ang materials nga nasa sakyanan is mabanti gamay, balis dito ang uban loads or maatras. Pero neglecting that part, nga ani ang kuan gyud niya, no? Maguna si 15 kN, magsunod gyud si 10 kN. So unsa man nato na nga ang isa ra man ka load ang pwede nato ibutang diha ka 100 over 33. So ani siya, guys. Since we have two wheel loads, we will have two possible cases. Nga naman sir, pwede man nato i-consider nga si 15 kN maoy na akang 100 over 33. Change the color. Siya ang naakang 100 over 33, na siya din si 15. Ako lang siya ikuha na. Naadari si 15, tapos magsunod si 10 kN. And si 10 kN is 2.5 meters after kang 15. So naadari si 10.
4 man nga distance diri, di ba? 4. So, itong naon 2, madali si 2.5. Diri makabutang si 10 kn. So, that is 2.5 meters away from 15. Di ba? Pwede na siya nga case. Or, let me draw another influence line diagram. Or, dili ko sa baba, then, nagyapon, iwi, iwi, iwi. Ano diri? No, basta kayo, baga na siya. Then, we have 4 o we have 12.5 man, di ba? So, mo to ang case 1 or pwede si 10 kn na ang naabutang kang 100/33. Say manggihapon no man na change na. Siya na po ang nakabutang diri kang 100/33 si 10 kn. Pero si 15 mo abante na sab, di ba? Since mo move man ta padulong sa B or padulong sa right. So diri na po si 15, di ba? So suppose diri no. Nakabutang diri si 15 kn. So that is 2.5 meters away from 10 kn. So kung 2.5 na diha, diri will be 10. No? 'Di ba? So we have two possible cases. And if napagid kay daghan loads, madugangan pag nagtulo ka loads, pwede pagid na tulo ka possible case, 'di ba? Kung tulo ang wheel loads. And may tabo no nga two wheel loads lang or three wheel loads lang. Pwede man ang atong sakyanan nga moagi, pwede man 10 wheeler. So natin 10 wheels, 10 possible cases po na atong solve. Oh? So siguro medyo tiring na po na ato pa nang include no, pero at least makits niyo yung concept. So we have to solve for these two cases, case 1 and case 2. And then after that, compare na to kinsay mas dako og hatag nga maximum moment, mo to tong i-consider, di ba? So sige, dito case 1 tayo na. At case 1. So at case 1, kabalo ta nga ang ordinate ni 15 na kang 100/33. Ang problema wa ta kabalo pila yung ordinate diri 10 kn. Pila siya diha? Friends sa dapat. So pila iyahang ordinate ari diri. Since kabaw mata diri nga 100/33. Ang case 2 pod kabalo ta kang 10 nga 100/33. Ang problema wa ta kabalo sa ordinate ni 15. So before we solve for the maximum moment, let's solve for the ordinates first. Tama ba? So again, yan lang, since 50, known man din let's call this y1. Kini pangalan na lang nato ni y2 pod. Okay? So check sa natong distances. Since 2.5 man ni diri, pila na bilin? This is 1.5. Tama ba? 4 minus 2.5, that is 1.5. So y1 over 1.5 is equal to pilang iya dere? This is 100/33 divided by pilay whole niya nga base, that is 4 meters. So pila ang y1? Let's calculate. Kuha po mo yung calculate, no? That is 1.5 times 100/33 divided by 4. We have 1.13, 1.136. So fraction form lang gihapon ko sa y1, that is 25/22. No? Isuot na ko siya sa atong diagram. So ano need? This is kini nga point, this is 25/22. Guys, take note lang no, ang question pod kay maximum moment. So wala giingon kung maximum positive, wala pod giingon maximum negative. 'Di ba? But then again, if you look at the diagram, positive lang ato ang drawing, 'di ba? Wala negative part sa drawing. So kung unsay answer nato sa maximum positive, mo na diretso ang maximum moment. Sige. So let's have y2. Let's solve for y2. For y2, dili lang ko magsuwat, no? Pilay base ni y2? 10, di ba? Na naman, nakasulat naman na to, 10. So y2 over 10 is equal to, same lang gihapon, 100/33 divided by, pilay base ni 100/33 din nga side, that is 12.5. So, pila si y2? y2 is equal to 10 times 100/33 divided by 12.5. That is 80/33.
33. Okay. So suwat pud nako sa kuan lang sa gihapon, this is 80 over 33. Now that we have the ordinates, pwede na nato isolve ang ilahang maximum moments at each cases. So dito ang case 1 at case 1 ta, M max at C is equal to, so si 10 kn na to na no. Yeah, pwede man bisan mobaylo. Sige, 10 kn. So 10 multiplied by pilay ordinate ni 10 kn dire. That is 25 over 22 plus 15 kn. 15 multiplied by pilang ordinate ni 15, that is 100 over 33. So 100 over 33. Pila ang M max at C at case 1? Pila siya? 10 times 25 over 22 plus 15 times 100 over 33. That's equal to 625 over 11 or, suat lang nako, 56.818 kNm. So, take note sa nato na, let's solve for case 2. At case 2. So, at case 2, ang moment max at C, same gihapon nga process, pero ang 10, pila na yung ordinate ni 10? Dili na siya 25 over 22, di ba? Pila na? Check nimo, 100 over 33. So, 10 times 100 over 33 plus si 15, which is, pila niyang ordinate? 80 over 33. So, 15 times 80 over 33. Pila ang moment max at C at case 2? 10 times 100 over 33 plus 15 times 80 over 33. That's equal to 66.667 kilonewton meter. Now, let's compare the two. Ang say mas dako, 56 or si 66? Okay, si 66. So, ang atong answer, moment max at C is equal to 66.66. Ay, sobra man ta. 66.667 kNm. What answer? No? So take note mo ani nga problem nga if ever na amoy multiple loads, multiple nga concentrated loads, tapos gyud pamangita ang maximum nga moment. Again, di ba, kung maximum ang ipasolve, check man nimo ang maximum positive ug maximum negative. The timing lang ta nga ang ato ang diagram is positive lang. So maximum positive mao na pud atong maximum moment. Pero if nato yung negative nga part, di ba? Duha ang atong isolve sa C1, duha po nato isolve sa C2. Maximum positive sa C ug maximum negative sa C, and then maximum positive sa C sa C2 ug maximum negative C sa C2. Compare din imong values. Numerical values tayo ha, dili kuan integers. So that's it for example number 3. Let's have our final example. Uy, familiar na drawing, no? Determine the maximum positive and negative shears and the maximum positive and negative bending moments at point C due to a concentrated live load. Uy, saan naman ni sir? Concentrated live load of 150 kN, uniformly distributed live load of 50 kilonewton per meter, and a uniformly distributed dead load of 25 kilonewton per meter. So, saan naman ni sir? Na may kuan? Distributed live load o distributed dead load. Ito nang sisahon ro, no? Remember nga sa atong previous 3 examples na tay puros lang concentrated loads. So, ang gibuhat lang nato sa concentrated loads is we multiplied it to the ordinate kung asa siya na tunong, di ba? Kung balikan to natong example na to ganina, di ba? Dire, example 3, si 10 kN na tunong man siya kang 25 over 22 nga ordinate, mao na to i-multiply, di ba? Same thing kang 15, multiply na to kang 100 over 33. Pag abot na to sa ing-ani nga problem, if naanay nakabutang nga distributed loads, live load man or dead load, ang atong buhaton is kuhaon na nato ang area sa influence line diagram kung asa tong uniform load gi butang. Balik ko na ko ha.
In order to solve sa function using the influence line, kung naay gihatag nga distributed load, live load man or dead load, kinahanglan lang nato siya i-multiply sa area sa diagram kung asa siya gi butang ang load, no? Asa siya gipatong. Nako ha. So ato gyapon siyang i-visualize by solving this problem. So take note na ang gipang solve na to kay nakakuan na maximum positive and then maximum negative shear and then maximum positive moment ug maximum negative moment, no? So isulat sa nato ang ato ang mga loads, no? Ayaw niya na. Ang ato siyang kinahanglan i-draw. Let's solve first the shear. Shear ta no. Maximum positive shear ug maximum negative shear. Okay, let's draw. I think na-draw naman ninyo no, sa dapat din sa inyong activity. So kadto naggamit lang mo og graphical o ining equilibrium method. So diretso ta ni sa Mueller-Breslau. So pag Mueller-Breslau ka ani sa C man to, di ba? So, at point C. So, sa point C na punta, at point C, diha ta mag shear. So pag nato di ba, pag nai-overhang mo sabay lang siya no. And then since mababa na diha, take point C. Bato straight to. And then diri punta kang sa right no. So diri ara ang support diri. No? Ay, UP no. Tapos sa ipang sumpay no. Para yung allowance. Diri. Diri. And then, again, di ba, ang ato i-consider sa ang simple span. So, we have A is equal to, pilang atong A? A is equal to 4 and B is equal to 8. Tama ba? So, this will become negative 4 over, pila ni? 12 na no? 4 plus 8, 12. So, negative 4 over 12, pila man na siya? Negative 4 over 12 is negative 1/3. So, fraction lang po ko ha kay 0.333 ba yan na? And at the same time, sa taas, 8 over 12, that's equal to 2/3, no? So, 2/3 lang, gihapon. Again, ang atong gyapong i-solve, diri nga part is since we are asked to solve man for kuan, for maximum shear, maximum moment, tapos wala may giingon nga kuan no, wala may points sa atong gi-identify. Saba na ko mga miming. So, ang atong baton is let's identify na lang sa the ordinates sa katong mga nakita nato nga lines no. So, pangandan na to siya. Let's label. Diri is y1. Y1 y2 man lang yata. Y1 and y2. So to solve for y1, identify sa taglan, this is 4 and this is 4. Then gini, this is 8 and then this is 6. So diri, sa y1, that is y1 over 4 is equal to, number lang ato kopyahan no, dili ang sign, 1/3 over 4. And that will tell us nga y1 is equal to 1/3 lang gyapon. And positive siya since naman siya sa taas. Di ba? So, suwat na ko siya. Ari diri. This is 1/3. Next, solve na to si y2. So si y2, pila iyang base? Y2 is equal to, y2 over 6 is equal to, yun siya diri, 2/3 over 8. So, pila si y2? 6, 6 times 2/3 over 8. That's equal to 1 half. So 1 half na diri siya diri. Y2 is equal to 1 half. And since naaman sa baba si y2, going pababa man siya, so we'll have value niya diri, negative 1 half. Okay ra? No? Nakuha ra? So, nakuha na natong influence line diagram niya, no? And I think we can agree nga sakto atong influence line diagram by checking your notes, no, katong gi-solve ninyo. Check ninyo if tama nga to ang corners o kaning kining mga largest na nga values, no? 1/3, 2/3, negative 1/3, negative 1 half. Let's identify lang. Di ba, kita ninyo, maaman siguro ni? So,
If agree na ta, let's solve for the maximum shear. So, so itong values na to, kung copy sa nato dito. We have sa to concentrated load nga pila to, kopyahan na ako. That is one concentrated live load nga 150 kN. Guys, unsay significance nga nung nakabutang man siya concentrated live load? Pasabot na o nakabutang naka-state gid siya nga live load. Pag pasabot na og live load, di ba live moving, no? Moving load. So dili siya nimo mabutang sa isa lang ka place. Tama ba? So ang buhaton is since gipapangita man ang maximum shear, maximum positive shear, imo siya ibutang sa pinakadakog ordinate sa positive na shear na side. So maingon po siya dead load, since dead load man siya dili siya pwede i-move. So solve na to later katong pang tulong nga gihatag nga load. So kini is concentrated load 150 kN. Yeah, ang given na po duha is distributed live load nga ano to? 50 kN per meter. kN per meter and then distributed dead load which is equal to pila? 25 kN per meter. Okay. Guys, again ha, ang ingon nako gay na, ang concentrated load i-multiply lang nato siya sa ordinate nga atong need i-solve no, di ba? So kung positive shear, maximum positive shear, i-solve lang nato or i-multiply lang nato ang concentrated load sa pinakadako nga positive shear, positive ordinate para ma-solve ang positive shear, maximum positive shear. Kung maximum negative shear pod, ang concentrated load i-multiply lang nato sa pinakadako nga negative ordinate. Now sir, unsaon man if distributed? Guys, distributed loads na may duha ka buok, di ba? Distributed live load and then distributed dead load. Now, ang kuan ani ang kalahian lang ni live load o the dead load is si dead load imo gid siyang ibutang along the span. So dili nimo siya pilian og asa lang nga point ibutang since if maingon kag dead load most probably kini siya is equivalent to the beam weight. Ang weight mismo sa beam. No kanang dead load. So since dead load siya, dili nimo siya pwede i-move along the span. So ang buhaton sa tanan gyud point sa span na ay distributed dead load. So sa man nato na siya, di man maigo sa tong drawing. Balis kong next slide, pagamayon ako gamay ang drawing no sa ato ang shear diagram para mas kuan na to, mapaigo ang ato ang mga diagrams. So do sa tag ko ano, kumayon lang sa nako. And then ana ana ano then identify sa nato to pila to mga values kaya to. This is 1/3, 1/3, 2/3, 1/2. 1/3, negative 1/3, 2/3 og 1/2. Now guys, ang kuan ani ang buhaton is if na kay distributed load, i-multiply nimo sa area sa influence line diagram na mention na ako na, di ba? So meaning, kinahanglan sa nato ipang solve ang mga area para mas paspas atong trabaho, no? Or pwede man nimo direct pero at least madili daghan kayo multiplyan bito later. So let's call this ato siya pang panganlan tanan sa pod. Let's call this area 1, area 2, area 3, and area 4. O yung length din yun, no? Identify na ito yung mga length. This is, ano naman, this is 4 meters. This is 4 meters. Then another is, this is 8, di ba? 8 ba? 8, no? Dito rin matanagkuan. 8 and then 6. Ano lang i-mind load, ako rapod kayo. Tama ba? Mga, hello? 8, 4, 4, 8, 6. Tama. Okay. 4, 4, 8, 6. So, isolve sa na to is ang area. So, let's solve for areas first. Area 1 is equal to 1/2. May triangle ma, di ba? 1/2 times pila ang base? 4 meters. Then pila iya height? 1/3. Pila man? 1/2 times 4 times 1/3 is equal to 2/3.
Area 2, that is 1 half times 4 times pila iya height, negative 1/3. I-copy na nato ang negative diri, di ba? Total as nga negative area siya. So 1 half times 4 times negative 1/3, numeric equal lang siya no negative 2/3. Area 3 pila? That is 1 half times base nga 8 tapos pila yung ordinate 2/3. So pila si area 3? 1 half times 8 times 2/3. That's equal to 8/3. And then area 4, that's equal to 1 half times 6 times 1 half. Pila? 1 half times 6 times 1 half. That is 1.5 or 3 half. 3 half. Fraction lang to tanan. 3 halves. Negative 3 halves. Oh. Negative 1 half na ni diri. So negative 1 half, negative 3 halves. Kaya mo na sa negative. Negative 1 half. Now that we have the area, ang buhaton na lang nato is ipang multiply, no? Sige. Let's have letter 8 ano, una, max positive shear lang. Max positive shear. So sa max positive shear, again ha, ang concentrated load i-multiply sa ordinate and then pag distributed load i-multiply sa area. Sige. So first, concentrated load ato i-consider. Pila tong concentrated load ato? 150. So that is 150. Asa man nato i-multiply si 150? Since we are going to gisolve man nato is maximum positive shear. So didto ta maggamit nga ordinate sa pinakadako o dito ta magamit og ordinate sa pinakadakong value, di ba? So sa positive, ang values lang sa ordinates is duha lang ang pwede nato pilian, di ba, nga maximum, si 1/3 or si 2/3. Now, I think klaro man kayo nga mas dako si 2/3 compared kay 1/3, di ba? 1 guni kini 2 over 3 over 3. Parehas man sila over 3. Dako daan si 2/3. So diha nato i-multiply si 150. So 150 times 2/3. Sunod, si distributed live load. Asa man to si distributed live load? 50 kilonewton meter. So 50 kilonewton per meter siya, no? Asa na to siya i-multiply? Guys, maximum positive shear. So ang gamiton lang nato nga area is ang area lang sa positive sa diagram. No, asa may area lang diha nga positive? Si area 1 ug si area 3, tama ba? No, since ibaw naman ay positive. So kuha na to ang area ni area 1 which is nara 2/3, no? So 2/3 plus area ni area 3 diri, area 3 which is equal to 8 over 3. So 2/3 plus 8/3. Mara siya kang distributed live load. Now next, dito ta kang distributed dead load which is equal to, I think 25 to. So 25. Now sir, dili na to siya i-multiply sa parehas kang 50 nga 2/3 ug 8/3 lang gihapon. Guys, remember nga si dead load, ingon ako ganina, all throughout the span na i dead load. Since most probably, dakong possibility nga weight gina siya sa beam ang kanang dead load. No? So since weight siya sa beam, di man siguro mahitabo no nga ang weight ni beam na alang kang BC o na alang diri kang DE, di ba? So along the span din siya mag-exist to ang weight. So, meaning i-consider na to ang talang area from area 1, 2, 3 and 4. No? So ibutan na to siya dili tanan. Area 1 is 2/3 plus negative 2/3 man, so minus na siya, no? Minus 2/3 i-plus nimo sa area 3 plus 8 over 3 plus area din ni area 4, this is negative 3 halves. Negative 3 halves. Minus 3 halves. So, pila ang Vmax positive at C? That is equal to 150 times 2/3 plus 50 times 2/3 plus 8/3 plus 25 times 2/3 minus 2/3 plus 8/3 minus 3 halves. That is equal to 295
0.83 kn meter. Yan na. Dali naman siya. The letter B, maximum negative shear. Diba? So, maximum negative shear. Same thing applies, pero dito na po sa negative sides. No? So, kang 150, si 150, asa man na to siya i-multiply? Asa may negative ordinates, di ba? Si negative 1/3 o si negative 1/2. Asay mas dako? Si negative 1/3 or si negative 1/2? Negative 1/2, di ba? So, diha na to siya multiply kang negative 1/2. Plus, si distributed live load 50, dito na po na to siya multiply sa negative nga areas. So, unsa may negative areas? Si area 2 o si area 4. So, ibutang na to ang area ni area 2 din which is equal to negative 2/3 minus 3/2. Okay, 3/2 man si, negative 3/2 man si area 4. And then si dead load as is lang. Since dead load man lagi siya. So, kompleto tanan. 25, 2/3 minus 2/3 plus 8/3 minus 3/2. Kompleto siya tanan. Since, again, dead load. Kung ano yung hinumduman always, pag dead load, kompleto tanan area, butangan ginag dead load. So, 150 times negative 1/2 plus 50 times negative 2/3 minus 3/2 plus 25 times 2/3 minus 2/3 plus 8/3 minus 3/2. The answer, that's equal to V max at C negative negative niya. Ano sulat mo ko diha? 1 negative is equal to negative 154.167 kN meter. So again guys if mangutan na lang siyang maximum shear at C, compare na po din nimo. Kasi mas dako si positive sa negative. So mas dako value si positive nga shear, di ba? 295. So mao na imuhang maximum shear if ever pangitaon. So if ever pangitaon, na kay answer nga Vmax at C is equal to 295.833. Ay, hindi lang KNM. Shear man na siya, no? Sorry. KN lang din, kay shear man din. Na, ano ko ta? So that is KN. If ever, wala nang ipangita sa problem na to ha, pero if ever pangitaon, na kay answer. No? And then, ang sunod is ang maximum moment. So, solve na po na to ang, or i-draw na po na to ang diagram for maximum moment. And again, i-consider lang yan po na to ang span sa BD, no? To solve for the, or to draw the diagram for moment at C, no? Influence line diagram. So, ambot nga ng hiwi kita drawing na. Sige lang. Basta kayo mga linya, no? And then, consider gyapon na to span, si BD lang sa gyapon. And kabaw tadaan nga musa kasi na siya, di ba? Sa point C mangyapon ta, di ba? Saka siya diha, and then abot diri. No? And since saka diha both sides, mirror siya diri. Pag mirror po siya, diri. Tama ba? No? And then again, we have the formula. So ito yung formula gani. Formula ni diri. AB over A plus B. So ang atong A again is 4. Yang B kay 8. So 4 times 8 over 4 plus 8. Pila na siya? 4 times 8 over 4 plus 8 is equal to 8 over 3. So erase na magyapon ako ha. Ang space. So
Ang ordinate nato diha is 8/3. So 8/3 na diha, and then makakuha man tag kuan, di ba? Maka-solve man ta dihang triangle. So need na pud nato isang ordinates, no, sa pika side. So let's call this y1 and let's call this y2, and then cut lang sa nato dinhi. So na siya 4 ari diri, napoy 4, diri 8 na diri 6. So again, solve na to ang kuan na ordinates. Y1 over 4 is equal to 8 thirds over 4. So y1 is equal to pila man, 8 thirds gyapon, no? Pero since pababa siya, so negative. Nga ba? No? So I hope na-follow na to, no? This is negative 8 thirds. And at the same time, sa pikas po niya side, this is y2 over 6 is equal to 8 third over 8. Pila na siya? Solve niyo, y2 is equal to 6 times 8 third over 8. That's equal to 2 kay 6 over 3. 2. So, 2 siya pero pababa man, so negative 2. So again, natay ordinate diri nga negative 2. Okay na. So after ana, again, since kabaw naman to na sa nahitabo nung kuha man tag area, let's solve for the areas first, no? So areas lang sa ta. Pangalan sa ato ni kini area 1. Guys, okay ra sa inyo if tibuod na to ning kini nga triangle diri. Imo siya area to tanan, no? Para isa lang, dali lang, pila lang nga triangle to i-solve, di ba? Tulo lang kibali. Area 2 and area 3, no? So pagtanggalan ako ning uban nga mga para na space for solution. Okay, last slide mo din. Wala ko na insertan. Okay. So let's solve for area 1. Bilang area 1? That is 1 half times pila ya base 4 times negative 8 thirds. Pila siya? 1 half times 4 times negative 8 over 3. That's equal to negative 16 over 3. Si area 2, 1 half times. Pila na base ni area 2? Kila na siya tanan, 12. 1 half times 12 times 8 thirds is equal to 1 half times 12 times 8 thirds is equal to 16. And then area 3, that is 1 half times 6 times, pilaya ko, negative 2. So 1 half times 6 times negative 2, that is negative 6. Okay na, no? So na natin area 1, area 2, and area 3. We can now solve for D. Sa una na ito i-solve. Taban, letter C. M max positive. No? Una gipa-solve, di ba? Maximum positive moment at C. Yun na pala at C. So again, same thing applies. Pag concentrated load, multiply na to sa largest, no? Since positive man ta, dili po to sa pinakadako nga positive. And sa positive nga side, wa may lain no nga largest, 8 thirds man lang. So automatic ta, pila to? Ang ato ang kuan 150, 150, 50, 25. Okay. 150 multiplied by kini siya 8 thirds since naman siya sa positive. 8 thirds plus distributed live load 50. Again, distributed live load, kuhaon na to ang area kung asa positive since maximum positive atong resolve. So, ang positive lang is si area 2. Diba? So, that is equal to 16 ang iyang area. And then lastly, si dead load, again, ingon na ko, kompleto siya tanan, no? Tanan area. So, consider na to tanan area from area 1, area 2, and area 3. So, that is negative 16 over 3 plus kini 16, area 2, minus 6. So, M max positive, pila? Let's see. Pila ni siya? 150 times 8 thirds
plus 50 times 16 plus 25 times negative 16 over 3 plus 16 minus 6. That's equal to 1316.667. Mo na din KNM kay moment man. KNM. Kaya no? And then dito sa baba, ang letter D, moment maximum at C, negative. So since negative na mapunta, identify na to asay mas dako nga negative ordinate. Asay mas dako gani? Negative 8 third or si negative 2? Mas dako si negative 8 thirds, di ba? Since si negative 2, negative 6 over 3 man na. Si 8 thirds, mas dako, negative 8. So si 150, i-multiply na to kay negative 8 thirds. Plus, si 50 Newton, o 50 nga live load, 50 kN per meter nga live load, dito na po natin siya i-multiply sa negative areas. So, asa may negative area? Si area 1 and si area 3. So, mora po ibutang na to. Negative 16 over 3 minus 6 plus si 25, kompleto gihapon ang tulo, di ba? Negative 16 over 3 plus 16 minus 6. Pila si M max at C? Negative 150 times negative 8 thirds plus 50 times negative 16 over 3 minus 6 plus 25 times negative 16 over 3 plus 16 minus 6. The answer. Ang answer sa diri is negative 850 kNm. So we now have the answer sa moment maximum at C for negative. No? Moment negative, maximum negative moment. No? So, again, concept lang, no? If naatay, no, na, ipangita sa inyo is maximum moment lang mismo, again, compare both maximum positive o maximum negative moment. Since sa nakita na to sa atong diagram, naa naman tay positive, naa naman tay negative. Dili pareha sa previous examples nga puros lang positive ang moment. No? So dinhi since na naman tay positive moment o negative moment, compare the two, so makita man na to nga ang moment max, sorry, kala concept lang if ever ipasolve, ang moment max at C is equal to kini dako 1316.667. Remember guys nga kung mayingon siya maximum moment, pwede po siya ang term nga gamiton is absolute maximum moment. So from the term padaan nga absolute maximum moment, may bawaan na dani mo nga if i-absolute value nimo ang both positive ug negative, asay mas dako value. Di ba si 1316 mo gyapon. So maximum moment or absolute maximum moment mao na siya ang gipangayo. Okay? So I think that's it for this discussion, no, and I hope nga sabtan ninyo, no, as you look at this video, yun siyang balik-balikon kung hindi makayag sabot in one sitting lang, no, kuya balik-balikon nimo tanaw. So medyo straightforward lang man siya nga topic, dili siya kayo heavy. Ang imo lang bantayan is if ato lang sa live load nga distributed o dead load nga distributed. Again, ato lang i-review. Pag concentrated load, i-multiply nimo siya sa ordinate, no? Height lang kibali sa kanang diagram, sa influence line diagram. So mo na pag concentrated load. Pag distributed load, imo siyang i-multiply sa area sa diagram, no? Kung asa siya nabutang. And then under distributed load natay duha ka types, live load and dead load. So kung live load, depende sa gipangayo, kung positive ang gipangayo nga maximum, didto lang ang live load ibutang sa positive nga area. Kung ang gipangita nga function is negative nga value, dito lang nimo ibutang si live load sa negative nga mga area. Pero lahi kang dead load, since pag abot kay dead load, bisan pag positive or bisan pag negative ang atong gisolve, ibutang nimo siya all throughout the span, bisan pag positive na or negative ang kana diha nga part. Always nimo siya ibutang all throughout the span. Okay? So sayon, straightforward lang siya, no? Balik ko na ko, straightforward lang, and I think masabtan lang
ninyo ni nga topic if inyo siyang tanawon. Subayon po ninyo ang pag-solve. So that's it. No? That's it for this discussion. Thank you and see you.